Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Got to do with it. What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Ooh, got to do with it. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Photographs and memories, Christmas cards you sent to me. All that I have are these to remember you. Memories that come at night take me to another time, back to a happier day when I called you mine.
had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Never know when you're gonna meet someone, and your whole wide world in a moment comes undone. You're just walking around and suddenly everything that you thought that you knew about love is gone. You found out it's all been wrong, and all my scars. Alas 7:09 ng mapayapang maulap-ulap ng mapagpalayang gabi dito sa impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio, ang pagmabalik ng ating programang kapanapanabik, ang programang Kalinaw Kaimsog, ang inyong prinsiping manggagamot. Maayong gabi sa among tanan. Don't scare you away, don't wanna be misunderstood, but I'm Petsa Hulyo, buwan ng Hulyo, araw ng 28, araw ng Martes, ng taong 2026. Maayong gabi sa among tanan. starting to believe that this could be the start of something good. Maayong gabi sa among mga kaagsornon, na nung nakalipas na linggo ay wala po tayo sa ere. Mayroon po tayong napuntahan na misyon na sa awa ng Diyos yung mission ay nakamit natin na dito lang sa Caraga. Ang napuntahan natin doon sa Dinagat Island ay pinuntahan natin. Doon po ay nararating ang ating impilan ng 10,000 kHz. Narinig po tayo sa mga radyo dyan. Dito sa atin, sa mga karindere na nakabukas ng mga ganitong oras, sa mga sidewalk vendor, dyan sa mga bus terminal, sa mga lahat ng bumibiyahe, ng mga pampublikong sasakyan at saka pribadong sasakyan na nakatune in sa ating DXGP 3.7 FM Agusan Radio. Sa lahat ng mga kanya-kanyang tahanan sa mga bukirin na bulubundukin at dalampasigan ng ating probinsyang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao Sur, Surigao del Norte, and of course dyan sa Dinagat Island. Last week po ay galing po tayo dyan sa municipality o Cagjanaon. Everyone knows Sa ating mga karatik riyon, sa riyong Adjes, inaabot ng ating area dyan. Naririnig po tayo ang ating tinig dyan sa may Claveria, Gingog City, dyan sa may Misamis Oriental, dito rin sa Davao Region na inabot ang ating radio station. And of course, lahat ng nanonood sa Jimstar Cable TV at dito sa atin naka-live sa social media, sa FB. Kayo po ay binabati namin kayo. Namiss namin po kayo. Wala po kami nung nakarang linggo sapagkat mayroon po tayong napuntahan na napaka-importante sa ating mga kababayang pinagsaserbisyuhan. life has its ups and downs. One day you're on top of the world, and one day you're the clown. Well,
alive. Masarap magserbisyo. Napaka-contento. You're contented. You know, that is the happiness. That is real, the happiness. Yung there is a contentment and fulfillment. Yan po ang real happiness, mga kaigsunan. I've been bold enough to know that you don't Lahat ng mga nagtatrabaho na nag-shift sa panggabi, tulad ng mga ospital, mga district hospital, mga health center, dito sa DOP, sa ating provincial hospital na pati dyan sa may Surigao del Sur, Barubo ay kinikater natin na dyan sa ating mga pribadong hospital, dyan sa may San Francisco Doctors, pati dito sa kabisera ng Bayugan City ng probinsya ng Agusan del Sur, mga hospital dyan sa BMC, sa Butuan Medical Center, dyan sa mga Butuan Doctors, sa mga lahat ng district hospital. Pati dyan sa Tandag City ay naririnig po tayo dyan na inaabot ng ating tinig. Napapanood din tayo sa ating television at saka sa social media at sa buong Karagaunon, mga Karagaunon na get in the way of maayong gabi sa among tanan. what is working out the way that it is right now. Napakasarap magserbisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng mga liderato, kayo po ay nakasanayan na natin, no? Na dapat dahil nasa gobyerno rin tayo, ay dapat mayroon tayong self-affirmation. Kailangan natin i-push, no? Ang ating mga liderato sa pamamagitan ng ating pagbibigkas sa kanilang mga pangalan, no? Yan po, no? Di dahil para lang iangat sila, kundi talagang mas lalo natin silang maitutulak para magserbisyo katulad natin na tayo po ay mga public servant. Sir Timil, kumustahin mo ang ating mga liderato at saka batiin mo yung mga ating dapat batiin. Siyempre, ang ating mga pasyente dyan sa DOH-DTRC Agusan del Sur, mga ates and brothers, ACP, OPS, mga GG kayo. Umayos-ayos kayo, ha? Sige, nanonood sila sa ating at saka yung iba na nakikinig. Mga liderato, Sir Timil. Yeah, good evening po sa lahat ng nakikinig kayo. Especially sa mga natin dito sa Agusan Sur, no? Kay Governor Santicane, Vice Governor Mampat Plaza. Sa first district natin na congressman, no? Walang iba kundi si Congressman Bascog sa second district, si Idibong Plaza, sa lahat ng mga sangguniang panglungsod, panlalawigan, no? Panglalawigan members sa first district at saka sa second district, sa mga local chief executive natin. Good evening, no? Good evening. Sa mga kasamahan ko din dyan sa Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, dyan sa Barangay Alegria, no? Sa mga duty ngayon, no? Sa mga house parent, sa dormitory manager natin, sa program division, no? Headed by Dr. Filipinas, sa medical division naman kay Dr. Hernan Maluis, no? Sa admin naman, nandoon naman ngayon si Sir AC, no? So of course, sa mga kasamahan natin dyan, no? Sa ACP at saka sa OPS. Sa mga din natin, boss, sa mga pasyente natin, good evening sa inyo, mga ate at saka brothers, no? Boss, i-greet ko lang yung mama ko ngayon kasi nag-celebrate ng birthday niya, no? Happy birthday, ma, no? Sana, mahaba pa yung mo dito sa mundo. At saka, at least good health lang, no? Sa asawa ko dyan ngayon, nakikinig ngayon sa, Ireland, yung anak ko, yung pamilya ko din dyan sa Butuan at saka sa San Luis, Agusan del Sur. Boss, anong update natin ngayon? Maligayang karawan sa kay Ma'am Mila, no? Mama Mila. Mama Mila, Okay. dyan sa San Luis. Yeah. Municipality of San Luis. Wear it on my sleeve, 'cause I just can't hide it anymore. Bati natin si Man Anyo Agpus Edwina. Magandang good evening daw, Sir Timil. Yeah. Si Ruby Sarda. Good evening, Doc Prince. Shout out ko sa Dorm 3 Brothers o sa aking case manager na buutan o guwapa.
na si Ma'am Ash from Dave Bautista. Okay, ayan. Talagang sila ay nagsusubaybay ngayon. I know that it's gonna take some time. I got to admit that the thought has crossed my mind. This might end up like it should. And I'm gonna say what needs. Kaigsonan, wala po tayo, Sir Timil, no? Wala po kami nung last week. Last no? week pa. Saan ba tayo pumunta last week? Pumunta kami, no, with the program team, no, headed by our chief of hospital, with our psychologist, our attorney, no, legal ano natin, so psychometrician, of course, yours truly. Pumunta kami sa municipality of Caggianao, no. Yes. So, we are very, naman doon, very happy sa hospitality nila. And we are fortunate na nakatulong din kami din. Kasi unang-una, boss, first time kong pumunta din. Lahat tayo pong first time. Lahat tayo first time. Pero ang kinatuwa ko lang doon, boss, sa yung mainit na pagtanggap nila sa atin, no? Sisipin yung local government unit nila. Isang talaga, no, job order, plantilla, at saka talagang tinapos nila, boss, yung program, no? From 8 o'clock until almost 12 na yun, boss, eh. Pero dahil first time natin lahat, alam ko naman kasi ilang beses na yan nag-iimbita. Yeah. No? Kaso pati ikaw nga taga rito, Butuanong ka, at saka pag sordo, silgonon din yung mo. Hindi kayo Bloodline, nakapunta. Hindi ako nakapunta first pati time. si Rhodes, yung psychologist natin, at saka si Atty. Leia, sa yung mga ibang kasama natin. Kasi alam ko, ito katotohanan niya ng Dinagat. Pag narinig mo ang Dinagat, bukod sa island yan, mga kulto. Yun naman totoo mga kulto. Which is hanggang ngayon, may cult pa rin dyan. Yeah. Kaya ngayon, nagagaling ko lang last week So, sa pagtatanong, saka nakakausap ko sila doon, may kulto pa rin. So, syempre, yung mga nakakatakot na, hindi mo maalis yan na may diskriminasyon. So, maganda yung lugar, ang ganda. Peaceful talaga. Peaceful. Nature, yung talaga. Medyo. Kasi minsan naisip ko peaceful, malinis, kasi nga kulto Parang North Korea ba? Na isa lang masusunod. Pero joke lang yun. Pero joke na may half truth, na half joke, no? Ako, dala ako ng baril Dala talaga ako ng bakal. Oo. Kasi hindi ko diniscriminate ang tao doon. Kaya nga gusto kong pumunta doon para tumulong Diba? Sa kanilang mental health talk at saka sa ating drug awareness program, sa stress management nila. Yeah. In fact, ba't di ako magdadala ng bakal? Din-drug test pa natin sila. Di ba? Yeah, correct. Ilan ang drug test natin sa border sa Plantilla? 300 plus yun, boss, no? 300 plus. Boss, of course, nagpapasalamat kay Mayor Longos, no? Mayor Longos na... Yan, si Mayor Adolfo Longos. Yan, akala ko nga, Adolfo Hitler Very supportive yung talaga. Napakagaling. He is 75 years old. 78, 75. 78, parang 78 years old. Si Mayor Adolfo Longos na nakita mo naman. Ito pumunta kayo sa Caggianao, Municipality of Caggianao, from Dinagat Island Province. Ang ganda, tahimik, wala pang turista. Pero dapat may explore yun. May peace, naman doon, may stable yung peace and order. Yeah. Kasi nga, from lowest class municipality, yan yung mga tipong okay lang na tumagal ang pagiging mayor niya. Mga almost 3 decades daw sabi sa akin ni mayor Pero nakita mo naman first class municipality na. Yeah, yung improvement. First class municipality, konti na lang city. Puntahan lang na mga foreigner o tayo mismo, mga local. Puntahan natin, ang ganda yung mga pinuntahan namin doon. Di ba? Yeah, correct, boss. No? Pinasyal din tayo, boss, sa mga bagong structure nila doon, yung Balay Silangan ba yun, boss? No? Ay, syempre, yun ang punta natin Unang-una, ang ginawa po namin doon ay talaga sinurprise namin sila na drug test. Pero may usapin na kami ni Mayor, sinara namin yung gymnasium, tapos sa mga paligid nandun ang pulis. Pero prior to that, nag-lecture muna kami doon, massive counseling, may legal counseling, si Atty. Leia Ignacio ay
dala-dala nating attorney ay nag-lecture about dangerous comprehensive dangerous drug act ng RA 9165. Si Sir Rhodes, ang ating psychologist, Sir Rhodes Ruillo, no? Aguma. Guma. Yun. No? Tinakal natin yung mental health. Of course, dahil mga government employee, mga LGU, talagang mayroon tayong wisdom na pinagsabihan sila doon na yung good governance, not bad correct. governance. Yan, talagang ako mismo, sabi ko, huwag kayong mainis sa akin, ito ang katotohanan. So sa tingin ko, okay si Mayor eh. Di ba? Supportive naman, boss. Supportive, oo. Ano bang sinabi ko doon, Sir Timil? Sabi ko, nanunumpa ako sa Diyos. Kasi nagbangka po kami doon. Mahigit 1 oras. Nanunumpa ako, sabi ko, sa mga government employee doon. Yung 300 na drug surrenderies kamo sa 2016, kasi yun ang sinabi sa akin ng Focal. Yung vocal ng si BRP. 2016, year of 2016, 300 daw ang drug surrenderies. Nanunumpa ako sa Diyos, sabi ko sa kanila, yung 300 na yun, plus na drug surrenderies, o makinig kayo, sabi ko, malunod sana ako sa pagbalik ko, kung wala talagang nag-relapse doon. Ibig sabihin, nag-addict pa rin yung iba doon. Kasi hindi na process eh. Hindi na rehab eh. Di ba? Yeah. Imposible. Imposible na lahat yun ay perfect na nakarecover. Kalokohan yun. Kaya nung pagbalik natin, ang lakas ng alon kasi may tropical storm. Sabi ko, mamamatay na yata ako Talagang magiging totoo yung nanunumpa ko sa Diyos, sa Panginoon. Na malunod sana ako. Pinag-pray ko pa. Malunod ako. Kung nagsisinungaling ako, talagang yung 300, kasi I can calculate eh. No, not only to vision, yung visualize, pero I can calculate because ito na po ang expertise namin. We're an addiction professional. We know what is addiction per se, and we know the margin of recovery at saka yung relapse, no? Alam namin eh. Kung hindi hindi na process yun, hindi naman na-rehab yun. Do you think yung more than 300 plus na drug surrenderies noong 2016 ay na lahat yun ay na inpatient? Kung sabi nyo outpatient, lahat ba yun na outpatient? Yun yung kasagsagan na ang dami ng drug surrenderies. Kulang ang ating mga rehab, kulang ang mga rehabilitation practitioner. Di ba? Na-process ba? Pero pagdating ko nga rito sa Caraga, meron nga dyan na inpatient to, pero umuwi naman sa bahay. Pero wala tayong biniblame doon. Kasi ako nag-uumpisa rin ako. Ngayon, for 7 years, nakita natin yan. Kaya sabi ko, malunod sana ako. Ang lakas ng alon nun. Talagang lumundag yung upuan ko, no? Pero tinignan ko si Mion, napakakalmado. Relax na, boss, kasi sanay na sila. Sanay na yan, lalo na nung panahon nila. Baka yung bangka nila, kawi-kawi pa na. Ano yan, boss? Dati, maliliit pa. Hindi pa ganyan kalalaki. Oo, diyan pinanganak, sabi niya. Sabi niya, Doc, dito ako pinanganak. Siya talagang native dyan. Lumad. Lumad talaga siya dyan. Si Mayor Adolfo Longos. Di ba? So marami tayong ginawa doon sa Dinagat Island Province. Nang pa-drug test tayo, sabi ko, sige. Bago pa ako dumating doon, sabi ko, kung mayroong mga asta sa atin doon na sa tingin nila, ay tayo ay ma-harm natin sila. Halimbawa, matitrigger natin siya. Sabi ko, mag-jewel na lang. Mag-jewel kami doon. Dala akong bakal eh. Siyempre, lisensyado po yun. Hindi ko dinidiscriminate, kaya nga nandun ako. Pero buti na yun. Kasi, I'm a responsible gun owner. Of course, kami po yung authority. So, pinuntahan namin ang Balay Silangan. Buti, may PDEA agent doon. Kasi kung hindi ko naabutan na walang tao doon na PDEA, tatawagan ko si attorney, ang ating acting regional director, no? Si Attorney GP na wala yung mga tao mo rito. Diba? Because that is a main event. Main event. Talagang yung gymnasium na ikinlos namin, walang lalabas doon. Sabi ko, pero sabi natin doon, job order ka man ng plantilla position,
pag ikaw, nandito si Mayor, pag ikaw nag-positive o kaya umamin ka na nag-adik-adik ka, na gusto mong mag-voluntary, magpa-rehab sa amin, o kaya dyan sa may Anomar, kasi may malapit na rehab dyan, sa Surigao City, no? Counterpart ko, kahit sino sa amin, no? Yan po, sabi ko kay Mayor, sisingilin ko si Mayor yan, after your rehab, pababalik kayo sa trabaho. Whether your job order or plantilla position. Ayan, nung nakikinig kayo, sabi ko, Mayor, sabi ko kay Mayor, nag-agree naman si Mayor. Nandun. So, Tinapos niya talaga, boss. Tinapos niya lahat ng ano. sinight natin yung civil service Yeah. na i-accumulate yung leave credits kahit plantilla position ka. Ganyan natin binibigyan ng pag-asa. Di ba? Pro life. Pro-life. Kaya hindi ako takot. Kung madisgrasya tayo doon, importante. Mabuti ang ating hangarin. Hindi naman Nakita nila Hindi naman yan ipinag-ano ng Panginoon, boss. Sasalbahin namin kayo. Yeah. Ibabalik pa sa trabaho. Pag di tinupad ni Mayor yan, awayin ko. Di ba, Mayor? Oo, Doc, ganyan pala yan. Oo. Huwag natin tanggalin. Boss, parang may napansin ako doon. Ano yan? Kasi parang iba yung ano ni Mayor pagdating niya doon. Talagang sabi ko nga, effective talaga to si Busing pag mga Jeria kasi pag senior citizen effective ako, Jerry yun Kaya malayo pa, sabi ko, akin na to. Iba ako sa senior. Ano tayo Alam mo, gusto natin yung mga amoy lupa na yan Ito yung mga lambing ko sa mga senior. Talaga, iba. may nagsabi nga daw doon, boss, na minsan lang talaga daw yan mag-attend o mag-attend man lang umuwi, pero yun tinapos talaga niya. Talagang siya ba? Parang supportive naman talaga siya sa programa din natin, and besides na maraming narinig niya ng mga bagong boss, especially yung kay Sir Rog na nakita niya na with regards naman yung sa mental health. Talagang tuwang-tuwa siya doon. Na-appreciate niya talaga yung presence natin din doon. Magaling siya. Sabi nga niya, kaya kailangan kami doon kasi may nagpa-positive din sa kanila sa munisipyo. May 2 weeks pa yun, boss, bago tayo dumating doon. Dalawa daw yun. Kaya alarming talaga. Kaya pinuntahan natin para tulungan sila diyan sa Dinaga, Thailand. No? Magaling. Sabi ko nga kay Mayor, alam mo, 18,000 yata yung nila, yung population nila. Tapos first class municipality. Grabe, no? Ang ganda ng kanilang munisipyo, no? Okay yung infra nila, yung boulevard nila, yung baywalk nila, ang ganda. Doon kami kumain, no? So, nagulat nga ako para ako yung siga doon Naiisip ko, ako yung hindi na pauwiin Pero yun, siguro nakita nila. Kaya huwag tayong matakot. Lalo-lalo na ang ating mga kababayan, pag nakita nila maganda ang ngarin mo. Kasi ako, Sir Timil, ilang beses ko nang naranasan yan. Nung nasa bundok ako, di ba? Sabi ko nga, kahit kriminal ka, even you're the enemy of the state, pag ikaw ay humingi ng tulong sa akin mapatungkol sa kalusugan, hindi ako magre-response. Talaga magre-response ako. Kasi doktor tayo, ikaw nurse ka We are health providers. Di ba? So, yun, nung nandun tayo, sabi ko kay Mayor, itong maganda, lagyan natin ito ng district hospital. Yan, no? Si Governor Demery, no? Demery. Kung nang magkakamali, hindi Lemery. Demery sa akin. Anong sinabi ko? Lemery, no. Demery daw. No. So sabi ko, ano mo siya yung mga congressman mo rito, yung governor nyo rito. Mag-ano ka sa kanila, mag-bargain ka sa kanila. Kung ano mga gusto nila. Kasi maganda yung munisipyo niya Nalagyan ng district hospital. May district hospital naman doon, 2. Pero, kasi yan din ang maganda. Pag may district hospital doon mismo sa Cagdianao, lalapit na, marami ng mga investor na pupunta doon. Mga foreigner. Speaking of foreigner, mga tourist, pumunta kami doon sa Igayban. Igaynon. Ano ba yun? Hindi ko na Igaynon. Yung boss, parang golf. Yung Ang parang ganda. yung The Beach ba? Parang The Beach ni Leonardo DiCaprio. Yung ganda. Non-unexplored, no? Unexplored, hindi na-explored. Parang wala pang mga bahay doon. Di ba? Virgin. Virgin, no?
Talagang golf siya eh. Oo, di pa natin naputan yung isang lagoon. From Kadyan now, it takes mga 35 minutes boss. Oo, nagbata pa kami doon. Sa may hibay no? Ano ba yun? Ang ganda. Tapos makita mo yung rock formation. Kita mo yung beach na ang ganda nun. So, may bukod pa doon, pumunta kami doon sa mga island din, no? Parang Britannia, yung Sayawan. Sayawan. Yung isang island doon, island. So, yun ang mga napuntan natin na alam natin ang dinagat, sana ma-explore. Kasi parang Siargao eh. Tinan mo ang Siargao nag-boom. Di ba? Ang dinagat pag na-explore yan. No? Di po tayo naniniwala dyan. Ako na mismo, kami ni Sir Timel, galing po ang aming team. Ang rehab team dyan po sa Dinagat Island. Stable po ang peace and order dyan. Hospitable yung mga tao. Hospitable. Hindi mo pwede sabihin na may mga NPA o may mga kulto. Yung kulto naman na sinasabi, yun ay religion nila yun. Pero wala naman. No, maayos. Kaya dapat ma-explore yan. Napakagandang location yan. Na tourist spot yan. Nature talaga boss ba? Yung nature. Walang sinabi. Di ba kamahal-mahal sa Palawan? Pag doon po tayo pumunta sa Dinagat, Malapit lang. Malapit lang, mura pa. White Tapos sand, ang white ganda. sand. Parang Palawan eh, di ba? Mura, mahal na kayo ng Palawan eh. Yung El Nido? El Nido, boss, yung mahal. Mahal. Pero dyan, no, ang ganda. Same here in Surigao del Sur. Kasi Surigao del Norte, Parang sa ang ano yan, ganda. no? Parang ang view nila, boss, is parang ano talaga. Marami kasing, boss, kino-compare yan actually sa mga vlog. Ang Dinagat, boss, is sabi ko nga kanina, virgin na virgin. Tapos yung, hindi naman sabay natin, boss, na crowded. Unlike, kung ngayon, boss, ihambing mong Siargao, boss, crowded na masyado. No? Hindi, sa Siargao, walang gano'n na... More on surfing naman talaga. Yung Surfing golf. mo. Pero may surfing daw doon sa may Dinagat, pero weather lang. Unlike doon sa Siargao na maintain Maintain kasi yun. nakaharap sa Pacific Ocean. Yeah. Di ba? Oo. Sana maraming naman doon. Marami pa namang mapasyalan, no? No, sana ma-discover na stable po ang peace and order doon. Very safe, no? But yung mga investor, I think yung mga kahit naman kayong mga politiko, mga big businessman, po kayo doon habang Invest. baka mura pa yung nila doon. Kahit yung mga tariff ng mga tax doon ng lupa kasi ang dapat na ganyan na mga hindi pa na-explore, palibre muna yung mga Tax. mga tax at saka maluwag dapat yung LGU kasi mag-invest ka muna ng pupunta di ba? So ibig sabihin mura pa yung mga lupa diyan. Di ba? Mura pa yung lahat, no. Siyempre island nga eh. So siyempre saka na yung lalagyan ng airport eh. Sabi ko kay Mayor, mukhang malayo pa yan. Kasi nga dito sa Siargao ay nalagyan na ng airport kung kailan sumikat na. Yeah. No. Dati daw, nung panahon ni Noynoy Aquino, ang dating daw ay 3 mahabang bridge, sabi sa akin ni Mayor. 3 siguro connecting to many islands. Yeah. Para sa mainland ng Surigao City. Kasi mga island yan eh. Para makaabot dyan sa Dinagat. Yun daw ang proposed project. Pero ang ganda. Pero of course, ang pinakamaganda doon ay na-deliver po namin ang ating serbisyo bilang isang manggagawang sa kagawaran ng kalusugan hanggang maibigay natin ang dapat ibigay at tapos magmumuha pa kami. Continuous. Ganyan po tayo tumulong. Continuous. I-immerse din natin sa immersion training program natin. Nagtanong naman yung yung focal person, boss. Yes. Yung pagpunta natin doon sa Balay Silangan. Naman talaga din sila. Kaya nga sabi ko, maganda, meron daw silang, which is nakita namin, may infra. Pero ang problema, are they capacitated, yung skilled sa rehabilitation program, ang ganda mga staff. So, yun, kasama yan sa paperman natin mo yung itatry muna natin sila. Yeah. So, maybe that is the first project na gagawin natin. Like for example,
na-rehab sa amin ang aming ang kanilang pasyente, no? O kaya dyan sa Surigao, sa Numar. Pag na-rehab yan, pag ECP, syempre island yan, malayo yan. Yan, pwede pa natin gawin yung virtual. And of course, yung staff nila na na-train sa atin, as good as tayo yun. So yan, dyan natin i-apply. Pagiging pilot project yan. Di ba? Correct. Na doon sa island, mismo sa island ng ating mga kababayan, ng mga islanders, ay mapagserbisyon natin. Kasi sayang naman yung 18 months niya. Saan? Magbo-boarding house sila rito sa mainland? No. We have to be effective. Nandiyan naman ang virtual. At saka yung mga tao nila, na-train natin. Mga staff nila. So what for? Hindi magiging successful yan. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba, Sir Timmy? Basta lahat tayo nagtutulungan eh. Still let me hear you. I know that it's gonna take some time. Got to admit that the thought has crossed my mind. Ganon tayo nagtutulungan, mga kaeksunan na dyan dahil sa drugs na yan. Ano ba, bakit tayo ganito mag-react ngayon? Kasi itong SONA, hindi na banggit yung drugs eh. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit? Bakit, Sir Timil? Hinahanap ko yun eh. Yun ang hinahanap natin. Kasi yun ang trabaho natin. Alter ego tayo ng Presidente, Pangulo. Nasaan yung drugs doon? Kahit lang mga 1 minute lang. Sino ba yung nagsulat sa inyong SONA report na yan? Wala bang DILG dyan na nagsulat dyan? Wala bang dyan sa may PDEA, dyan sa DDB? Eh goodness, di ba kayo, ito kahit magalit kayo sa akin eh, kayo sa DDB, o kaya dyan sa PDEA, sa DLG, wala ba kayong pinasa sa kay Presidente, sa Office of the President na report? Accomplishment para lang may saglit kahit 2 minutes, 1 to 2 minutes lang. Gano'n lang ka-exe. Kahit data man lang. Di ba, Sir Timil? Correct. Bakit? Magkano nakukuha ng Dangerous Drug Board sa every year na GAA? Kung sabi ba, banggitin ko. Billions yan. Grabe na. Laki pala, boss. May budget yan. PDEA. Sa DLG rin, meron din budget yan. Ang ibig sabihin rito, nasaan ang programa natin sa droga? Bakit ganito tayo? Kasi kailangan may marinig tayo doon. Kasi kung di tayo prioritize ang itong droga na to, lumalala na nga eh. Ang dami nga. Sayang ba? Correct. No? Sayang. Disappoint ba? Di ba na-screen yan? Na-screen yung na-proofread yung speech ng ating Pangulo. We need paano kami lalakas ang aming yung ating spirit ba? Tayong mga nagtatrabaho, tayong mga rehabilitation practitioner. Di ba? Mabanggit man lang. No? Doon nung nandiyan pa si Secretary Ted Herbosa, sinabihan ko talaga siya, in front of all TRCs, mismo sa open forum, nasabi ko, Secretary Ted, boss, in front of mga USEC, ASEC pa, sabi ko, please, sa susunod na SONA, this coming SONA ng 2026, ay pakibanggit naman ang mga rehabilitation program natin, kung ilan ang napagservisyohan natin, ilan ang nagastos. We are 22 to 24 government TRCs, bukod pa doon sa mga provincial, local. Magkano na ilagay dyan ng budget? Kung ilan, ito kami, may census kami, may data kami, kung ilan ang na-rehabilitate. Nung last time kasi, last year, yung mga nadakip lang. Sinabi ko yun. Sabi na, yes, sabi ni Sec Ted, yes, Dr. Tumawi, sorry, I stand corrected. Ganoon naman sinabi ni Sec Ted. Sige, sa next, sasabihin natin. In-expect ko nandun, wala nga si Sec Ted eh. Nagano na siya. Wala na siya eh. So, in-expect ko. Mababanggit. Ang problema, hindi lang tayo nabanggit. Pati yung sa, yung tali dun sa
mga nahuhuli sa PDEA, wala rin. So, anong mo diyan? Mga opinion mo diyan? Siguro boss, hindi niya priority siguro yung mga ganun. Ang pinaglalaban nila ngayon is iba naman. Yung sabi niya, kakasuhan na daw yung pinsan niya. Masakit man, pero kailangan daw niyang gawin. Doon lang ako na boss talaga. Kumbaga, napanood ko part sa SONA, pero hindi naman ako talagang nagsubaybay. 1 hour and 25 minutes yata. Wala mga yun. Kahit 2 minutes lang o kaya 5 minutes. Banggitin man lang ang drugs. Para lang Pero mabigyan tayo hindi ko masyadong boss. May nabanggit ba doon niya boss sa sa health na kumbaga sa health? Mayroon siyang nabanggit sa health, no? Mayroon siyang nabanggit doon sa mga MyFe. Okay naman. MyFe, ito na nga eh. Kami nga eh. 1 million nung January yung MyFe. Ngayon lang dumating. Ngayon July yung another 1 million. Mantala last year 7 million yung MyFe. Ibig sabihin, indigent po yan. Diyan binibigay sa indigent. Di ba? Sana bigyan pa tayo ulit, no? So what I'm trying to say, binanggit naman ng ating Pangulo yung MyFe, yung mga ibang services, sa health. ibang services. Pero parang konti yung konti yung naibigay na ibato sa kanya. No? Alam mo, there is something, may problema dyan sa mga ibang line of agencies kasi inubos yung oras dun sa yung sagot niya sa mahiya naman kayo. Di ba? Maganda naman yung mga sinabi niya pagdating doon sa income tax din. No? Si Sir AC lang May nagsabi sa akin. mga boss. exemption. At saka yung sa electric daw, parang may si Sir AC na nagsabi sa akin kanina, boss. Actually, hindi ko naman Pati yung sa energy loss. Yeah. Yung mga daw. Maganda naman. Pero mayroong tulad yan, yung sa drugs, napaka-importante yan. Kasi major problem natin yan sa ating bansa. Itong problema natin sa drug phenomenon. Di ba? Kasi for those who are addictive individual, they will cause crimes automatically. Nagkukos sila ng mga crimes. Hindi lang yun. Problema natin sila. Kaya bumabagsak ang ekonomiya pang isang addictive. First time, ilang taon na boss, pumalo yung dollar na 63 ba yun? Hindi ko masyadong dati, 58, 59 lang yan. Ngayon, pinaka-worst sa dollar. So, ibig sabihin siguro, boss, yung ekonomiya natin talaga parang medyo, affected ba? Yes. So, yun ang gusto nating marinig sana. Para ma-inspired man lang tayo. Di ba? At saka, mas lalong mabigyan ng pansin ng drugs. No? Sana, yung... Kasi, actually, may nakita ko kasi Richard Gomez. Congressman Richard Gomez, sabi niya, inaantay ko lang, sabi ni Richard Gomez, ang drugs. Natutuwa ko kay Richard Gomez, di ba? Parang ko sinasabi rito Mad. Kasi, tayo ngayong nakapag... naalala ko pa, na-recollection ko pa yung MAD during Ramos time Pero hanggang ngayon, dala-dala niya yung advocacy niya sa droga. Correct, boss. Advocacy niya. Actually, kahit nung artista yan, hindi masigarilyo yan, hindi mabisyo yan. Sporty din yan, boss. Sporty yan. In fairness, yung Eastern Visayas ngayon, dati hindi yan talaga kumbaga nag-perform. Pero ngayon, binigyan. Kumbaga, project naman nila yan, boss, mag-asawa. May malaking, malaking sports complex. Talagang nagko-compete yung team nila. Diyan sa Ormoc. Yan ang... Ormoc, boss, tama. Pero yun nga, sabi nga niya sa SONA, after SONA, na inaantay din niya yung problema sa drugs. Yun ang inaantay niya, no? Itong mga nangyayari sa ating bansa, mga minors, CICL, Children in Conflicts with Law. Yan ang bagong pangalan ng ating mga minors na nag-commit ng crimes. Karamihan dyan, they are into addiction. Diba? Sa drugs. So, sana nabanggit, no? Hindi ko alam, no? Hindi na, So, ibig sabihin, hindi priority. So, ibig sabihin, tuwang-tuwa itong mga, mga
adik-adik na to at saka itong mga nagtutulak. Might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say, and hope to God that it don't scare you away. Don't wanna be misunderstood. Kaya man inyaw ang Buidwina. Hello, good evening daw. Kay Vinvin Bata Piteros, good evening Doc Prince and Sir Timil watching from Butuan City. Kay Briselda Wabe, good evening. Shoutout ko sa mga taga Cagayan de Oro, nga mga ate diha og labi na sa mga staff ug sa aking case manager na buotan. Maganda na si Ma'am Rai watching from CDO. Si Briselda Wabe. Kaya good evening Doc Prince ug sa tanan staff sa DTRCDS. Pa-shoutout kong bro Cesar, bro Rafi ug bro Mark James from brother Aurelio. Good evening Boss Doc Prince and Sir Timil. Shout out, no drugs, yes to sports from Amoran Junaid. Good evening po sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa lahat from Mutaip, Dako. Ken David Tumadara, good evening daw, Sir Timil. Pa-shoutout daw. I-shoutout mo daw. Si Sir Ken, pinaka-idol ng Bayugan City. Yan, mabuhay daw. At ang iyong mga programa, yan ang ating mga taga-sumaybay. But I'm starting to believe that this could be the start of something good. Yun ang napaka-importante yung show na mabanggit, no? Ang drugs. Kasi hindi tayo ma-inspired niyan eh. Pag wala tayong narinig eh. No, Correct. not to affirm yung trabaho namin, kundi para mas lalo kaming, kasi kung hindi priority yan, hindi kami rin pupunduhan. Hindi rin kami parang hindi kami pinupush na, oy, mag-admit ka ng mga pasyente, i-rehab natin. Parang dating noon ay wag ka nang mag-admit. Parang hindi namin kayo bigyan ng pondo. Tulad ngayon, nagkaubusan na. O, di ba? Huwag mo lang bigyan ng pag-asa yan. Parang ganun ba? Eh, di ba, trabaho natin, bibigyan natin ng pag-asa ito mga kababayan natin nalulun sa droga. Di ba sila yung ating mga problema sa ating mga komunidad? Di ba sila yung ating nagkakalat ng krimen sa ating mga kalye, kanto, barangay? Ano ba dapat? I-rehab ba natin? I-rehab ba natin? Bibigyan ba natin ng pag-asa? Yan ang tanong dyan. Everyone knows life has its ups and downs. One day you're on top. Yan ang sinasabi natin. Kaya ngayon, napaubos na yung mga aming pondo. Magbigay po kayo. Ang aming kagawaran ng kalusugan, marami po tayong TRC. Dapat pagserbisyuhan natin ang ating mga person-use drugs pamagitan ng damihan ng pondo. Hindi naman bubulsahin yan eh. Hindi naman natin bubulsahin yan. Oo. Tulad niya, marami nangungulot sa amin. Daming pending. Nakapila. Di ba? Tapos, paano natin pa may bibigay yung mga programa dyan? Kung wala tayong pondong bukod sa pagkain, bukod sa kuryente, bukod sa anuman na mga programa, yung structure, may pinanggagastusan dyan. Meron po tayong mga home visit dyan. Taas ng gasolina. Alam ka na hindi kami mag-home visit. Ha? Ano na tingin nyo? Kailangan namin mag-home visit kasi crucial yan sa structure. No? Mayroon tayo tinatawag na family-involved therapy. Kaya nag-home visit po kami. Maraming gastusin. Yan. So, sana, wala na eh. Tapos na yung sauna. So, hindi natin narinig yung tungkol sa drugs. Ayun naman ang inaantay natin, Sir Timel. Yeah. Di ba? No, marami naman siyang sinabi.
Di naman tayo crab mentality na pinupulot lang natin yung pangit na no, hindi tayo ganyan. We are the alter ego of our president. No? Pagpaliti-paliti ng mga presidente, siyempre kailangan ko sumunod bilang head of office. Di ba? Huwag tayong crab mentality. Yan ang sinabi natin sa Dinagat eh. Di ba? Oo. Sa Dinagat Island, tinuruan sila paano ang good governance. Hindi lang sa drugs. Di ba, Sir Timil? Yeah. Ano pa masasabi mo dyan, Sona? Ano lang boss, hindi naman ako nakinig during sa niya, yung dito lang sa Facebook, yung kay former speaker, parang hindi yun ng plunder ba yun? Sana para makita din ng mga tao na seryoso siya with against corruption. Kasi yun naman talaga yung hinihintay nila, boss ba? Kasi maraming speculation na yung mga kalaban niya tinira, mga ganun, pero hindi naman natin nilmano kasi yun nga, siya yung presidente natin, boss, susundin natin siya. Hindi ko na itatapik yan Ba't ko po problemahin yan? Poproblemahin ko muna ito mga pasyente ko. Diba, Sir Timil? Yeah. Ngayon, maraming... Yung drugs ang usapin rito. Maraming talaga, problema. Saka kung niya, kung wala pa akong si Kaswe ko, yan ang babanggitin natin rito. So ngayon, naglalabi kami. Isa to sa paglalabi namin sa Department of Health. Yan, ang ating bagong secretary. Kalihim. No? Jose Pujalte. No? Yan, tropa natin yung kapatid niya. Si Noy Pujalte. Pareha sila na doktor na orto. Na-meet ko yan nung nakwento ko sa'yo, di ba? Yeah. Si Secretary Jose Pujalte nung inoperaan yung pinsang ko. Mabait naman yan. So, susuporta tayo. So, hintayin natin na ipatawag tayo lahat para kailangan ipatawag tayo lahat para magkaroon tayo ng unified yung calling, yung call of order niya ay ma-align lahat. Ayan. Kaya sana kayanin niya ang politika dyan. Pero kung gusto niya ang ating tayo naman ay pumapayag mag-concurrent, no? Siyempre, ayaw ko muna umalis rito. Masaya ko rito. Tingnan mo, nakapunta ko Dinagat. Pero kung kakailanganin ang ating tulong, halimbawa, Doc Prince, ito sa Mindanao, ito ang mo, kasi taga Mindanao ka naman. Kaya mo yan. Kasi mga Mindanaoan tayo. Yeah. Papayag tayo. Kasi makakarit tayo nandiyan pa rin ang rehab. Makakatulong tayo. Kung hindi tayo, kasi ayaw natin yung nagkukusay. Ang pinakamaganda, yung sila mismo, no? Kasi maraming, dyan sa taas, maraming ayaw sa akin dyan. Marami din gusto sa atin dyan. So, siyempre, di ba? Politika. Ano yan So, kung makatulong tayo, parang much better. Pero kung dito lang tayo. Di naman tayo namimilit. Mas okay. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? Like for example, makungkarin tayo. Yung mga problema ma-address ko. Di ba? Di lang sa rehab. Kung ipa-assign tayo dito sa Mindanao, lahat ng problema sa Mindanao. Siyempre, ang ating sekretary, magano yan. Yung ma-deliver natin ay sa kanya yung credit. Siyempre, bingo, boss, ito ang kailangan doon. Ibigay natin doon. Ibigay mo. Pag binigay natin ang serbisyo, siyang kasi without the authority ng superior, di yan magiging yung implement, di ma-execute. Di ba? Implementation. So, kailangan yung align ang mga subordinate sa superior. Kung ang mga subordinate hindi natin kung alam kung saan yan, kung ano lang yan. Alam lang ng papel, logistic,
Iwan ko, ayaw ko na magsalita sa ating mga kasama. Pero alam nyo, nandito ako. Ako wala akong masamang tinapay sa inyo. No? Yung mga naka-retire, okay yan. Kayo nandyan. O kayo bago naman. Yung mga bago, okay pa rin sa akin. Wala tayong masamang tinapay sa inyo. Oo. Lahat tayo dapat magkaisa. Di ba? Unity. Unity. Supportahan natin si Secretary. Acting siya ngayon eh. So, Acting mo oo. sa? Acting siyempre. Wala pa. Wala pa ng confirmation. Titignan natin yan. Pero, okay ako dyan sa mga ganyan Kasi natin, nakausap ko niyan dati. Bilis yan. Kumilos yan. Okay. Di tayo sip-sip ha. Di tayo sip-sip ha. Di nga tayo sumip-sip kay Digong eh. For the world, under your cloud. Well, I've been both. Okay, Sir Timil, yung pahuling ano mo? Boss, bukas boss meron tayong mga activity, no, hoping na mapabot din natin yan sa mga kasamahan natin at saka sa ating mga pasyente. So tomorrow meron tayong mga activity, hope and pray na with the presence din sa ating mga kasamahan diyan, no. So we are invited na sabi nga kanina during sa meeting ko boss na kakailanganin kung any kind of program na galing sa atin. Talagang hindi lang tayo pupunta doon para kumain, Yes. para magkuha ng t-shirt. Kumbaga, kung nandoon yung pinakataas natin, nandoon din tayo. Thank you. Enough to know that you don't wanna get in the way when it's working out. Kaiksuna na gusto kong panalama pagsalamatan ang ating butihing Mayor Adolfo Longos ng tagal na yan, 3 dekada na siyang mayor dyan na naging first class municipality ngayon ang municipality of Cagjanao dyan sa probinsya ng Dinagat Island Province. Mayor, talagang ikaw bukod sa bukang bata ka sa ano mo, sa mga kilos mo, talagang magaling na mayor yan, magaling talagang kahit isang basura o isang cover ng candy doon sa daan, doon sa munisipyo, wala akong nakita. Napakalinis. Kaya kayo po ay patuloy kaming tutulong sa DTRC EDS, sa inyo dyan sa Dinagat Island Province. At sa atin namang mga pasyente, sana'y naway kayo ay patuloy ang ating ang pagbabago, ang pagre-recover. Kasi kung di kayo matuto, hindi kayo madala-dala, ay talagang mas gugustuhin namin na ubusin namin ng lakas sa ibang gustong magbago. Iiwan namin kayo. Gusto namin yung mga bago naman ang gustong magbago. Ganyan po. Kaya sa mga ACP patient at OPS patient na matitigas ang ulo, tandaan nyo, yan ang huling pag-asa nyo. At gusto ko rin batiin ang aking yung mga bulilit ko, no, malalaki na eh. Last week, I'm with them. Si Priam, si Abdul Hay Yasin, Dimaporo Tumawis, at saka si Haya Iman na Dimaporo Tumawis. Yan, palaki na yung mga anak ko. Talagang ano na. So, I wish I can play with you, mga anak. At of course, aking tatay, napakano na ngayon, ang si Daddy, is really 70 na yun, boss. 70 80 na yan, no? Ano na yan, sobrang mahina. Si Ombra M. Tumawis Sr., talagang kinakausap. Pinapayawan ng anak mo, 90 years old si Daddy. Do not give up, sabi niya. Ama, do not give up. Do not give up. There is always a solution in everything. Ang galing, no? Talagang, At saka, of course, ang aming inahan, si Mami, Pisigi, si Tumawis, ang mga buhay nila ay lalo pang umaba. No? Natulungin ng mga yan eh. Awayin lang kami mga anak nila para lang matulungan nila. Lalo na yung mga busabos na kamag-anak nila na abusado. Ganun sila matulungin eh. Yan pumuti ang buko eh sa mga abusado kamag-anak eh. Okay? So, ganyan po. Siyempre, mahalin natin ang mga pamilya natin. Mahalin natin sa muli ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Sr.
Ako po ay hindi ako mapolitika. Ang importante sa atin na ipagpatuloy natin ang serbisyo, lalo na dito sa amin, sa executive branch. Dapat ipagpatuloy natin, huwag tayo sumausaw. Saka na pagpalapit ng eleksyon, doon na tayo. Doon na nating i-stretch out, doon na nating ilabas. Kung sinong gusto na naman nating papalit na liderato. Suportahan natin ang ating Pangulo. Naway ang aming Pangulo, ang ating Pangulo ay isama mo ang drugs. Huwag mong kalimutan ang drugs. Come on! Huwag mong kalimutan. Muli, ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis, Cesar Mark Anthony. Kalinaw o Kaimso. The way that it is right now. You see my heart, I wear it on my sleeve. 'Cause I just can't hide it anymore. I know that it's gonna take some time. I got to admit that the thought has crossed my mind. And this might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say and hope to God that it don't stay. Broadcasting live from Governor V.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.